Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, naririnig nila Sophie, matandang Los ang sigaw ni Master Ken, na sobrang galit na galit sa mga oras na ito. Samantala, sila General Oliver at Lynn, ay nararamdaman ang spiritual na lakas na nagmamula kay Master Ken. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, "Prinsesa Lynn," sabi ni General Oliver, nang marinig ito ni Lynn. Ito ay nagsalita at sinabi, "Alam ko na nais mong sabihin sa akin, na ang spiritual na ating nararamdaman ngayon ay nagmamula sa kaharian ng aking ama. Ngunit, kanino nagmamula ang ganang napakalakas na spiritual? At bakit sa imperyo at kaharian ng aking ama nagmamula ito?" Sabi ni Lynn kay General Oliver. Oo, noon pa man hindi pa napapakita ni Master Ken ang kanyang tunay na spiritual na lakas kay Lynn. O kahit na kaninong bagong henerasyon ng lahing elf. Na kahit sila General Oliver ay hindi pa nasasaksihan ang tunay na lakas na mayroon na si Master Ken. Simula matapos ang panggugulo ng lahing Rakshia sa lahi ng mga elf. Sa mga nagdaan na taon na iyon, mas napalakas ni Master Ken ang kanyang tinataglay na spiritual na lakas. Ito ay kanyang nalinang at napahusay pa ng husto. Ngunit, ito ay kahit kanino man ay hindi niya ipinakita. Ngunit ngayon, dahil sa nangyari sa kanyang imperyo, mga kasundaluhan, kaharian lalo na sa kanyang pag-iisip na si Yui ay isa din sa mga napaslang sa loob ng kanyang kaharian. Kaya ang galit ni Master Ken ay naging sobra. At ang lungkot nito ay nakapagpadagdag pa upang mailabas ni Master Ken ang kanyang tunay na spiritual na lakas. Samantala, nang marinig ni General Oliver ang sinabi ni Lynn, ito ay nagsalita at sinabi, "Prinsesa Lynn, paumanhin ngunit mas kailangan pa natin mas bilisan. Mukhang may nangyayaring hindi maganda sa imperyo at kaharian ng iyong ama na si Haring Ken. Iba ang aking nararamdaman kung bakit may ganong klaseng spiritual na lakas ang nagmamula sa imperyo at kaharian ng ating lahing elf. Wag naman sana may masamang nangyayari sa mismong imperyo at kaharian. Dahil wala roon ang buong puwersa ng ating kasundaluhan. Dahil ngayon ang buong kasundaluhan ay nahati-hati, upang magbantay sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Sa ibang lugar na ating nasasakupan upang maghanap sa inyo. Kaya mas kailangan pa natin bilisan ngayon Prinsesa Lynn." Sabi ni General Oliver sa tono ng may pag-alala. Nang marinig ito ni Lynn, ito ay nagsalita at sinabi, "Mukhang tama ka nga General Oliver. Patawad talaga kung dahil sa aming pagkawala ni Vin. Nakadagdag pa kami sa gulo ng ating lahing elf. At sa mga isipin nyo at mga tungkulin nyo na tinalaga sa inyo ng aking ama. Paumanhin talaga General Oliver. At tama ka din. Mas kailangan pa natin talaga bilisan ang paglipad. Upang kung may masamang nangyayari nga sa imperyo at kaharian ng aking ama, ay magagawa natin mapigilan ito." Sabi ni Lynn. At si Lynn ay mas pinabilis pa ang paglipad. At ganun din si General Oliver. Tuldok. Samantala sa loob ng imperyo at kung saan nakatayo ang kaharian ni Master Ken na ngayon ay nakaguho na. Sila matandang Los, Sophie, ay main team na pinagmamasdan si Master Ken. Habang si Master Ken ay naglalabas ng sobrang nakakatakot na spiritual na lakas. At ang figure nito ay parang isang baliw na elf. Maya-maya, si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Lola, yan na ba ang totoong lakas ni Master Ken? Ang kanyang spiritual na lakas ay sobrang nakakatakot. Ang kanyang tinataglay na lakas
ay hindi na matutumbasan na kahit na sino sa ating lahing elf. Hindi ko inaasahan na may ganyan kalakas pala na spiritual si Master Ken na tinataglay na lakas. Sabi ni Sophie kay Matandang Loss habang nakatingin ito kay Master Ken. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, noon pa man po si Ken ay nagtataglay na ng pambihirang spiritual na lakas. Nang isa pa lang siyang general ng kasundaluhan ng lahi nating ng mga elf. At habang lumilipas ang mga panahon mas lalo pa nito napapalakas ang kanyang spiritual na lakas. Nung mga panahon na ang lahi ng mga Rakshya ay nais talagang wasakin ang kaharian at ubusin ang lahi ng mga elf na tulad natin. Ang tinataglay na lakas ni Master Ken ng mga panahon na iyon ay hindi na talaga matutumbasan. Ngunit ngayon aking apo, hindi ko inaasahan na mas mapapalakas pa niya ito. Akala ko hanggang doon na lang ang rurok ng kanyang spiritual na lakas. Nagkamali pala ako, dahil ngayon, nakikita ng ating dalawang mga mata, kung anong lakas ang tinataglay ni Ken. Ngayon ko lang din nakitang nagalit si Ken ng ganyan. Kahit na wala ang mahal na reyna at ang prinsipe na kanyang nag-iisang anak na lalaki. Hindi ko nakita sa kanya ang ganyan klaseng reaksyon, at ang galit ngayon na kanyang pinapakita at pinaramdam sa atin. Ay ngayon ko lang din nakita sa kanya na ganyan siya. Dahil ba kaya ganyan siya dahil ang buong imperyo ay makikitaan ng mga katawan ng ating lahing elf na mga nakakalat sa bawat parte ng imperyo na mga wala ng buhay. At ngayon, ang matagal na nakatayo na kaharian na pinagkatiwala sa kanya ng mga sinaunang reyna at hari, na mga lola at lolo nila Prinsesa Lin, ay wasak na sa mga oras na ito. Kaya ang galit ni Master Ken ngayon ay halos makapatay ito ng ibang nilalang kapag ito ay kanyang nakita sa oras na ito. Sabi ni Matandang Loss, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay nagsalita at sinabi, Lola, sa tingin ko mukhang nagkakamali ka. Dahil kanina naabutan ko na si Master Ken ay nakaluhod at tila nang hihinayang sa pagguho ng kanyang kaharian. At ang mga kasundaluhan ng ating lahing elf ay mga wala ng buhay. Kaya kinasama niya ito ng loob. Ngunit, may isang pangyayari na mas nakapagbigay lungkot at galit kay Master Ken Lola. Sabi ni Sophie kay Matandang Loss. Nang marinig ito ni Matandang Loss, agad-agad itong nagsalita at sinabi, ano ang ibig mong sabihin apo? Ano ang isang pangyayari na mas napagpagalit kay Ken at nakapagbigay lungkot lalo? Sabi ni Matandang Loss, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay muling napaluha. Ang mga luha ay tumulo na naman sa kanyang mga mata. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, Lola, si Ate Yui, ay wala na siya Lola, sabi ni Sophie, nang marinig ito ni Matandang Loss. Ito ay napahinaan, halos mapaluhod ito mula sa pagkakatayo habang sila ni Sophie ay nasa loob ng isang protection shield. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, oo nga pala apo, si Yui ay nasa loob ng imperyo at kaharian ni Master Ken. Ang bata na iyon, ay sobrang bata pa para siya ay mawala agad sa mundo na ito. Lalo na sa ating feeling. Ang bata na iyon ay sobrang nagtataglay ng kabaitan sa kanyang puso. Kaya pala ganon na lang ang galit ni Ken sa oras na ito. Dahil si Yui ay napaslang ng mga lahing barbarian. Si Yui ay tinuturing na ni Ken na tunay na anak. Matapos mawala ang prinsipe dahil sa digmaan kasabay nito ang mga magulang ni Yui na napaslang nung araw na iyon. Kaya mas minabuti ni Master Ken na tanggapin bilang parang isang totoong anak niya si Yui. Kaya simula ng mga bata pa si Yui at Prinsesa Lin, ay lagi na ang dalawa ang magkasama. Ngayon, nararamdaman siguro ni Ken na ang kanyang mga anak ay sa kanya ay inalis na. Dahil hanggang sa mga oras na ito si Prinsesa Lin ay hindi pa muling nakakabalik sa ating lugar. At sa kaharian ng kanyang ama, sabi ni Matandang Loss sa malungkot na tono. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, Lola, nabanggit mo na naman ang lahi ng mga barbarian. Hanggang ngayon, kasi ang alam parent ni Master Ken na ang may gawa ng lahat ng ito ay ang lahi ng mga demonyo. Oo Lola, kanina pa niya sinisigaw ang lahi ng mga demonyo. Galit na galit ang sigaw ni Master Ken para sa lahi ng mga demonyo. Na kahit ang tunay na may kagagawan naman pala ng lahat ng ito ay ibang mga nilalang. Ang lahi ng barbarian ang talagang may kasalanan sa pagkamatay ng libo-libong kasundaluhan ng ating lahing elf. Ang pagkawasak ng kaharian nila Master Ken. At ang pagkapaslang kay Ate Yui. Tuldok,
At lola, sa tingin ko kung makabalik si Ate Lynn na ganito ang sitwasyon ng kaharian at ng imperyo. Sigurado si Ate Lynn ay magagalit din ng sobra. Lalo na kapag nalaman niya na si Ate Yui ay wala na sa mga oras na ito. Dahil si Ate Lynn ay tinuturing niya ng malapit na kapatid si Ate Yui. Si Ate Yui lang ang nakakapagpasunod at nakakapagpatigil kay Ate Lynn sa mga gawain na hindi nararapat na gawin ng isang prinsesa. Sa makatuwid, puwera kay Master Ken, si Ate Yui lang din ang binigyan halaga ni Ate Lynn. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!